po ang maliit na ideya kapag ganito po no, ang problema ng ating welding machine. Blinking lang po siya, ayaw magtuloy ang power. Ito po ay in-upload ko no, at may mga ilan-ilan na nagtanong sa atin. Sana makapagbigay tayo no ng kaunting ideya. Ako po ay hindi ganun kalalim no ang kaalaman sa mga electronics. May mga bagay din naman tayo na hindi nagagawa. Ito po ang kanyang IC, wala tayong nabili no kahit saan. Ang kanyang relay ay wala namang problema. At 4 volts lamang po no ang ating nakukuha. Dahilan para hindi mag-switch ang ating relay. Dahil ang hinihingi ng ating relay ay 30 volts no. Dahil wala nga tayong nabiling IC, ang ginamit ko no itong supply ng ating aircon. Ito naman po ay 30 volts din no. Kaya sinubukan ko na i-bypass doon sa ating IC at ito ang ating gagamitin no para mag-operate doon sa ating gate drive transformer na isa rin sa naapektuhan. Ang drive transformer po ay nagpapakawala ng 7 volts para sa ating display ampere rating. At 30 volts naman po no ang magtutugon at magbibigay ng power sa ating relay para ito ay mag-switch para tuluyang mag-power no ang ating welding machine. Dito po sa i-convert nating power supply no kung paano ang ating connection, pwede mo na lang po siyang i-screenshot. Hindi po kasi natin pwedeng pahabain ng ating video dahil may nahabol tayong oras no. Dali lang naman po siyang sundan no kung inko rin ang tatak ng iyong welding machine, kung ganito rin ang modelo. Dito yung ating positive no sa bandang kanan at yung ating negative ay bandang kaliwa. Dito naman sa ating line 1 no nakakunik tayo sa ating rectifier at sa line ng ating relay bago niya ibato palabas. Mabanggit ko lang din po no ang naging issue daw po nito, sabi nung nagpagawa sa atin ay nung hinugot niya ay parang may biglang nag-spark no, tapos nung gagamitin niya ay ganito na ang nangyari. Sa madaling salita po no ay wala namang human error no, kumbaga hindi pagkakamali nung tao nung gumamit. Sa palagay ko nangyayari po talaga ito no. At sinubukan nga po nating tanggalin no itong power supply na ating i-convert ay agad-agad po siyang nag-react no at namatay po ang ating unit. Ang kaibahan po nito, ang delay po nito no nitong ating inilagay ay nasa 2 seconds lamang. Ang original po yata kung di ako nagkakamali no, meron itong delay na 5 seconds o higit pa no. Sa ganitong pag-convert po no, 28 volt, wag lang tayong bababa doon hanggang 35 volt no ay kayang-kaya pa niyang panghawakan no. Wag lang tayong tataas sa 35 volt dahil maaaring maapektuhan no yung ating capacitor. Kung may iba naman po no at mas magandang paraan para madugtungan ang buhay ng ating mga gamit ay patuloy lang po tayo no sa pagbibigayan ng ating mga ideya.